Dito kasi walang gusto magsakripisyo. Halimbawa, kamukha niya sila Pacquiao, nangangarap na maging presidente. Gusto niya shortcut. Presidente na kagad. Wala pa naman na pamalas na galing kung hindi mamigay ng pera. Para magamit sa politika. Yung para sa propaganda. Katulad ngayon, nag-o-offer ng pera si Pacquiao. 500,000 daw. Para dun sa makapagpapasuko dun sa mga pinaghahanap kaugnay sa pagkamatay ng flight attendant. Na ang apelyido Dasera. Yan, dyan lang kayo magaling Di ba? Pero yung manindigan kayo para sa interes ng bansa, wala kayong kakayahan na mag-ambisyon. Isa inyo, ambisyoso kayo sa pamamagitan ng pera. Pinangangahasan ninyo yung isang pwesto na hindi naman ninyo alam. Kung ito nga nakita ninyo, pinagmamalaki, naging piskal, abogado, naging mayor, ano nangyari? Pwede bang ipangutang yan sinasabi ni Pacquiao? Pagka ba nanalo ka, magiging langit na Pilipinas? Kung makapagsalita mga ito, akala mo pag naging presidente, langit na Pilipinas Wala nang problema Hindi yun ang hinahanap. Kahit ano pa sabihin mo, hindi mo naman magagawa yan Katulad ngayon, di ba, yung mga pinagsasabi ngayon ito, nung bago tumakbong presidente, nagawa ba niya? Walang nagawa Kahit isa. Wala. Nothing. Zero. Zero balance. Kumbaga, di ba? Ikaw pa. Ang dali-dali mong utuin, utu-utu ka. Dinadaan mo sa pagtapal ng pera. Hindi ganyan. Wala kayong, kung hindi kayo marunong magsakripisyo, wala kayong karapatang maupo sa gobyerno. Binibigay ko sa inyong halimbawa na sa nangyari nung snap election na dapat tatakbong presidente si yumaong dating Vice President Salvador Laurel. Pero gustuin man niyang tumakbo, maging presidente, matagal niyang pinaghandaan yun. Yung kanyang karir sa politika bilang isang oposisyon sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Mga kaibigan, ano ginawa niya? Kaysa mahati ang Pilipinas, ang boto na hindi rin makabubuti dahil mananalo pa rin si Presidente Marcos. Ano ginawa niya? Ipinaubaya niya yung presidency. Isinuko niya. Alang-alang sa pagkakaisa. Yan ang wala kayo. Yun ang leader. Hindi nga siya naging presidente. Pero para sa akin, daig niya pa ang naging presidente. Mga kaibigan. Sapagkat isinakripisyo niya ang kanyang personal na hangarin. Alang-alang sa bansang Pilipinas. Kabayanihan yun, yung ginawa niya. Di ba? Naging vice president siya. Nung bandang uli, minasama pa siya Inintriga na. Di ba? Mga kaibigan, kung ano-ano na ginawang paninira hanggang sa nag-resign ba siya noon? Nakalimutan ko na Ang natatandaan ko, yung ginawa niyang kabayanihan. Na yun ang dapat gawin ngayon. At si Pacquiao, kung may utak ka, yung pa lang, wala ka ng utak Anong gagawin mo?
Bakit hindi kayo magsakripisyo? Yan, mga nagbabalak na kumandidato. Magsakripisyo kayo kung talagang mahal ninyo ang bansa. Dito tayo magkakaalaman. Pagtabi-tabihin man kayong mga may balak kumandidato, wala kayong pwedeng piliin sa inyo. Kung si Justice Carpio lamang ay tatakbo pagdating sa credential, walang makakapantay sa inyo. Tahasan yan. Hindi ako nangahamak. Alam nyo yan eh. Di ba? Hindi lang naman popularidad ang kailangan natin eh. Ayun, kailangan nyo sa katarantaduhan. Igigiit mo yung sarili mo kasi sa pwesto. Hangad mo lang kasi pansarili mo. Hindi mo hangad yung interest ng bansa mo. Pero kung may mga utak yan, magsasama-sama tayo. Ito ang makabubuti sa bansa. Ano yun? Tulungan natin maging presidente ito. Isakripisyo na natin ang sarili muna natin para ma-restore ang kaayusan, maibalik ang rule of law sa ating bansa. Tulungan natin makapag-luklok tayo ng isang presidenteng pwede nating pagkatiwalaan. Katulad si Carpio. Mga kaibigan, si Carpio, dapat matagal nang naging Chief Justice ng Supreme Court. Di ba? Una, wala siyang partido riyan. Hindi siya politiko. Mga kaibigan, hindi marahas na tao. Dahil dati siyang mahistrado ng Korte Suprema, alam niya ang rule of law. May takot sa batas, may paggalang sa batas. Mga kaibigan, at hindi swapang. Naipamalas niya na to nung siya dapat naging Chief Justice ng Korte Suprema. Ilang beses yan. At ilang beses din na ipinuwera niya sarili niya kaysa mababoy ang kanyang pagkatao. Hindi ba? Hindi ba panlolokong ginagawa sa administrasyon ngayon? Umdihan niya sa Supreme Court, ina-appoint ko dyan Sinusunod natin, gusto ko sundin na niya yung seniority dyan O ilang beses nang nakapagtalaga ng Chief Justice ito, nilagay ba si Carpio? Hindi. Alam ni Carpio yun. Pasasalihin yung pangalan mo para babuyin ka lang. Kaya, nung ilang beses, pinuwera niya sarili niya, huwag niyo na ako isama dyan. Kayo na lang kumandidato na Chief Justice. Yung mga swapang, ayun, nagunahan. Yung ba, hindi pa sapat? Hindi pa ba sapat na tumataya siya hanggang ngayon para ipaglaban ang ating kasarinlan laban sa China? Walang ganyan. Naringgan niyo ba yung mga magsisitakbong yan? Ng paninindigan nila laban sa China? Wala mga kaibigan. Yan ang nakakaalam. Kung paano dapat igiit ng bansang Pilipinas ang sarili niyang kasarinlan sa issue na yan. Siya nakakaalam. Siya ang may kakayahan. Pinag-aralan niya sasabihin, hindi si Pacquiao magiging abogado na yan kasi magkakaroon ng diploma yan. Nabibili lang yan Hindi naman totoo yan Hindi naman totoo yan mga diploma nyo Puro ano lang yan, may bayad lahat yan Sa boxing ka lang daw magaling, sabi ni Nora
Mga kaibigan totoo naman nga yun. Oh, sipin ninyo. Di ba? Yun ang wala ngayon. Yung marunong magsakripisyo o handang isuko ang kanyang pansariling interes kapalit ng interes ng kanyang bansa at mamamayan. Kung hindi ho ganyan ang kumakandidato o kung ganyan ang kumakandidato, walang hindi nakalaan na isugal ang kanyang sariling interes, yun na iboto. Hindi totoo yan. Mahuhulog lang tayong lahat, pare-pareho, sa isang panibagong, mas malaking pagkakamali. Alam nyo ba, ito huwag magagalit. Hindi ko naman babanggitin ng pangalan Tinanong ko yan Yung isang kakilala natin Sabi ko, ano sa tingin mo kay Pacquiao? Napag-usapan namin yung susunod na presidente. Sabi, naku, delikado. Para mong pinaghalo yung isang presidenteng masama ron tsaka si Duterte. Naku, mga kaibigan, grabe. Di ba? Pinagsama, isipin mo, hindi lang si Digong nyo, may isa pa. Matindi rin. Oh. Sinasabi natin para malaman ng mamamayan na wala nang kinabukasan ng Pilipinas. At huwag kayong pumayag na darating ang araw. Pare-pareho naman tayong mawawala sa mundo. Wala tayong ginawa. Malalaman ng inyong mga apo, ng inyong mga anak. Bakit hindi nyo kami pinagtanggol? Yan ang sasabihin Kita ninyo ngayon, alipin kami ng China. Bakit hindi nyo kami ipinagtanggol? Noong panahong kayo ay nasa katayuang pwede pang ipaglaban ng ating bansa. Bakit hindi nyo ginawa yan? Uusigin ka ng sarili mong angkan. Ng mga anak mo, magiging anak ng anak mo. At susunod pang mga lahi. Ikakahiya ka. Nakalibing ka ng matagal. Kinakahiya ka pa. Kundi ka man minumura ng sarili mong apo. Di ba? Paano? Wala kang ginawa. Anong ginawa mo? Magsipsip para magkapera. Di ba? Kapalit ng pera. Kapalit ng interes ninyo sa politika. Mga kaibigan. Alay na nakakita ninyong mga nagtatarantado. Kung makapagsalita pa yan, mga sila Roque na yan, kung makapagsalita, nang iinsulto. Di ba? Nakaka-insulto na. Yan, mga tatakbo yan Kaya nila ginagawa yan Para masiguro nila, ang pinupustahan niya, ng kapalit niyan, personal nila Pag nagapwesto sila, hindi na sila pwedeng habulin. May panlaban na sila. Mga kaibigan. Pero kung ang presidente napapalit dito, halimbawa, hindi pwede si Carpio. Si Carpio naman, isa lang ang masisiguro ko sa inyo Hindi niya ipipilit ang sarili niyan. Para nga akong luko-luko rito siguro sa tingin ng iba na nagsasabing Antonio Carpio, wala naman balak yan. Pero pwedeng mangyari yun kapag ang mga mamamayan ang humimok mismo at yung mga gustong magpresidente magkaroon ng puso para sa bansa, yung totohanan, maisip nila itong sinasabi natin. Dahil ito ang talagang makakabuti sa bansa.
Ayaw ko na makipagsapalaran dyan. Sigurado mabibigo tayo. Kapag dyan sa mga kandidato lang na yan, tayo aasa. Kailangan nating tayo mismo ang magluklok ng mga katulad nila ni Justice Carpio. Sino man, kahit Vice President, at least, makakatulong siya sa Presidente. Sa paggawa ng mga desisyon. Kung paano ipaglalaban ng bansa, mapapayuhan ng tama. Kasi walang iniisip na pansarili. Tumataya Wala tayong makikita ngayon ganyan. Sige, sabihin nyo sa akin, ihanay na ninyo lahat ng presidensya. Puro karamihan dyan, puro swapang. Swapang sa kapangyarihan. Yan ang isang malaking magagawa natin na naman na pagkakamali at malaking kabiguan. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa pangkalahatang mamamayan at bansa natin. Kapag dito, doon na lang tayo pipili sa mga umaastang magpipresidente sa 2022. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kita ninyo ngayon, di ba, nagpapatupad na naman ng ban, travel ban, di ba? May travel ban ngayon dahil sa variant. Ibang klase na naman, panibagong klase ng COVID, mga kaibigan. Tignan ninyo kung kasama China. Kasama ba? Sa hindi pwedeng pumasok dito ng mga bansa. Kasama ba China? Exempted ang China. Nakita na ninyo, mga kaibigan. Maliwanag na yan Yung armed forces natin, ano yan Armed Forces in the Philippines of China. Hindi na Armed Forces of the Philippines yan. Wala namang ginawa yan Laban sa China, meron bang naipakita ang AFP? Mabuti pa yung Armed Forces ng Amerika, ng Australia, ng European countries, ng Indonesia, ng Malaysia, ng Vietnam. Pinagtatanggol yung kasarinlan ng Pilipinas base alinsunod sa desisyon ng dahig. Mga kaibigan, na kumikilala sa mga teritoryo na inaangkin ng China, kinikilala nila na yan ay sa Pilipinas. Yun ang desisyon Kaya hindi yan matanggap ng iba't ibang bansa. Yung ginagawa ng China sa patuloy nilang pananakop, pagnanakaw sa ating mga natural resources. Pero ang sarili nating, kung tawagin Armed Forces of the Philippines daw yan, ano ginawa niyan? May pabili-bili pa ng mga barko yan, mga eroplano. Paisa-isa. Wala namang gagawin yun. Sana bumili na lang kayo ng mga laruan na barko. Naglaro na lang kayo mga nasa Armed Forces, yung mga general. Bumili kayo ng maliliit na laruan na helicopter. Para mga matchbox, di ba? Kunyari, liga, pagka naging general ka dyan, official ka ng Armed Forces, maglalaro lang pala kayo.
Nung eroplano, kunya-kunyari ang eroplano, kunya-kunyari ang helicopter, tsaka kunya-kunyari ang barko. Yan lang ginagawa nyo eh. May pabili-bili pa kayo ng malalaking barko. Nilulubog nyo lang sa utang ang bansang Pilipinas. Wala naman pala kayong gagawing effort. Ang kinakalaban nyo, yung mga sarili ninyong mamamayan. Anong klaseng armed forces of the Philippines yan? Mga kaibigan, wala na ho eh. Kaya dito, ang pwede lang maging makatotohanan na leader, yung leader na may kakayahan. Pero kung dyan tayo pipili, tatakbo si ganito, tatakbo si ganon, mga hinduropot nyo. Ano gagawin nyo? Kayo naman ang gagahasa sa mamamayan. Pagkatapos nung isa. Ganun lang yun eh. Nagpapalitan lang eh. Ginagamit na lisensya yung pagtakbo para gahasain ng mamamayan. Pagsamantalahan ang bansang Pilipinas. Hindi ho ba, mga kaibigan? Hanggat hindi tayo marunong kumilatis. Si Pacquiao, naku sis Mariosep, ano naman ang alam mo, Manny? Niwala ka ngang Manchurian candidate ka rin eh. Di ba? Panay papuri mo eh. Hindi naman masamang pumuri, kaya lang himod ang ginagawa nyo eh. Wala naman dapat ipuri, pinupuri nyo. Sana kung totoo sinasabi nyo, niloloko nyo pati sarili nyo eh. Naniniwala kayo makabansa kayo, hindi naman. Di ba, sira ulo nyo pagka ganun kayo. Hindi ka naman makabayan eh. Para ka si Robin Padilla. Akala mo kung makapagsalita, makabayan? Hindi naman niya alam kung ano yung makabayan. Makabayad lang pala siya. Mga kaibigan. Kaya dapat apelyido niya, sayang eh. Hindi dapat Padilla yan eh. Kasi maraming matino dyan eh. Sa Padilla. Ito, dapat ang apelyido nito baguhin eh. Padilla. Di ba kasi may mga... Meron nga isa eh, nag-post eh. Nagsabi eh. Di ko nababanggitin nagagalit sa kanya yung mga kamag-anak niya. Pagka nagpo-post siya ng laban sa administrasyon. Kasi may mga kamag-anak siya nakapwesto sa gobyerno. Pero siya, sinasabi niya kung ano yung tama. Parang tayo. Kaparehong-kapareho eh. Ba't mo niya binabanatan si Lito Lapid? Pareho kayo Lapid. Nagagalit sila eh. Sabi ko, hindi ako may problema. May problema sila. Yun ang sinabi ko doon sa nagkwento sa akin, nagagalitan niya, kaya binago niya yung mga sinasabi niya ngayon eh. Nag-iingat na siya. Sabi ko, ba't ikaw ang sisisihin nila? Di sila magpalit ng apelyido nila. Kasi hindi naman ikaw yung bumababoy sa apelyido mo eh. Sila eh. Kasi sila yung nasa gobyerno eh. Ikaw wala ka naman sa gobyerno eh. Tulad ko. Di ba? Nagnanakaw ba ako sa gobyerno? Pinasasahod ba ako ng gobyerno? Hindi naman eh. Ba't ako magpapalit ng apelyido? Ito yung gumagawa yung kumukuha ng pork barrel, nagwawaldas ng pera ng taong bayan, yung paupo-upo sa Senado, naka-Amerikana, Kala mo, may nalalaman eh. Dinadaan sa damit eh. Di ba? Nadaan sa magagarang kasuotan para magmukhang may alam. Hindi na nahihiya. Hindi na marunong magsalamin. Hindi na marunong magmuni-muni. Totoo ba itong nakakahiya eh. Yung parang isang tao na social climber, di ba? Nagpapanggap kang mayaman. Social climber ka. Akala mo kung sino kang
nakatikim na ng ano, hindi ka pala nag-aalmusal tuwing umaga. Ha? Pagkagising mo, kalaban mo na yung almusal. Tapos kung makapagsalita ka, makaarte ka, akala mo mayamang ka. Yan, dami niya sa social media. Pero pagka inalam mo pagkagising pala sa umaga, hindi na nag-aalmusal Walang pang-almusal Kalaban niya yun Yun ang pinakamatindi niyang kalaban araw-araw, yung almusal Kasi walang pang-almusal. Pero kung makapagsalita, akala mo, daig pa si Einstein mga kaibigan sa pagiging genius, henyo. Ha? Yan, dami niyan, di ba? Yun nakakahiya yun. Yun ang ayaw ko sa lahat Di ba? Pinipilit mo sa pagkatao mo yung bagay na hindi naman totoo. Di ba? Hindi naman totoo. Hindi ka nahihiya. Oh, yun, pangit nun. Pangit na pangit ako ron sa ganung pag-uugali. Mga kaibigan, yung pagyayabangan mo ko, maaaring hindi ako kikibo. Magyabang ka na magyabang hanggang gusto mo. Pero hindi mo alam, natatawa ako sa ginagawa mo. At naaawa ako sa iyo. Minsan, baka ngayon ka lang nakatikim. Di ba? Ako, kahit hindi ako mayaman, tatapatin ko kayo. Musician pa lang ako. Ha? Bata pa ako. Lahat ng masasarap na hindi natikman ng mayaman dito, natikman ko. Yan ang totoo. Kaya hindi ko kailangan yan Di ba? Anin mo yan. Yayabang ka lang. Nagkaroon ka nga ngayon. Sandali na lang, ilang taon ka na. Mamamatay ka na. Ngayon mo lang natitikman niyang sinasabi mong, meron ako nito, meron ako nun. Ha? Pakikita mo pa sa Facebook Ang dami niyang ilang taon ka na? Di sandali ka na lang. Matotodas ka na. Bali wala na yang inimpok mo. Ako, kahit ako, bata pa, dumaan na ako dyan. Natikmang ko na yan. Kaya wala na akong pwedeng ipagyabang. Di ba? Wala na rin akong pwedeng hangarin. Mga kaibigan, ganun lang yun Di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito naman sabi ni Gordon. Dapat daw ay igalang ni Presidente Digongyo itong separation of powers, mga kaibigan. The advisor should be conscious about him making ito si Gordon, di ba? Ano rin ito? Dila-dila rin ito nung una, di ba? Ngayon, yung sinasabi nyo, nawawalan kayo ng kredibilidad, di ba? Wala nang, kaya malas ang taong bayan kahit na itong kasalanan nitong sa bansa, nitong kasalukuyang administrasyon, kaya sinasabi ko nung una pa, swerting tao ito si Presidente Digongyo. Kasi walang may kredibilidad sa oposisyon mga kaibigan. Di ba? Yung sinasabi niya na pipigilan niyang magsalita, ginawa rin ni Gloria yan Matinong tao ba yon? Si Gloria? Mga kaibigan, babaeng tao, di ba? Sabi nga ni Gordon ano raw? The advisor should be conscious about him making statements because
there are three branches of government. O, yun yung madalas natin sabihin. Yung separation of powers, yung co-equal branch of the government. Di ba? Tatlo yan eh. Mga kaibigan eh. Legislative, judiciary, at saka executive. Magkakahiwalay yan. Yun ang gustong palabasin ngayon. Kaya ito'y ewan natin kung paano maninindigan itong mga taong ito. Diyan sa sinasabi nilang three branches of the government na yan, na separation of powers. Both are independent of each other. And alam namin yan eh. Yun nga ang tinatanong natin lagi sa inyo eh. Di ba? Bakit hindi nasusunod dyan eh? Mga kaibigan eh. Dito, kita nyo, wala tayong kinakampihan, di ba? Yung mali, talagang mali yun eh. Dadating ang oras, babalik na sa inyo yung ginawa ninyo. Nakipagsabuatan ka sa umpisa, sa bandang uli, ikaw ang magiging biktima. Hindi nyo iniisip yung konsekwensya. Bakit? Paano ang isinaalang-alang ninyo yung sarili ninyong interes? Pakinabang. Di ba? Na kung hindi ka makikipagkutsabahan, hindi ka makikinabang sa pansarili mong interes. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pero ngayon sa Japan yata meron mga natatakot na magpabakuna. Mga kaibigan, kahit naman sipin mo, parang ginipig din ang ginawa ron sa mga PSG, di ba? Siguro, kaya ininiksyonan yun para sumunod sa gusto ng inchik talaga, di ba? Para baka may epekto sa yun, sa utak yun. Magiging robot ng inchik. Ngayon, alam nyo sa Japan, nabalitaan natin. Di ba, sa napakaraming benepisyo ng gobyerno nila. Ito, nagkaroon pala dyan hanggang December Hindi ko alam kailan nagsimula. Yung Go to Go at saka yung Go to Eat. Dalawang programa yun, ginawa ng Japan. Meron daw yan, ang program ng Go to Eat. Pwede kang kumain sa mga restaurant. Halimbawa, yung kakainan mo, 1,000 yen ang bayad sa kakainin mo. 5 kayo. O isa ka na lang. Binayaran mo, 1,000 yen. Yung susunod na kain mo ron sa ibang pagkakataon, libre na. Katumbas nung binayad mo. Sipin mo yan laki raw ng nagastos ng gobyerno ng Hapon dyan. Sipin mo yun Magbabayad ka ngayon, 1,000 yen. Halimbawa lang yun. Yun yung presyo. Yung susunod na kain mo ron sa ibang araw, libre na. Yung katumbas din na halaga. Ang gagawin mo lang, magbubuka dun sa, merong app sa social media, di ba? App. Doon ka magbubuk para sa restaurant. Ang kausap ng gobyerno, magbabayad nung kinain mo libre, gobyerno ng Japan ang sasagot noon. Magbubuka ron. Ang kausap kausap mo, ang kausap ng restaurant, yung app, di ba? Tapos yung gobyerno, ang kausap, yung app, hindi magulo Simple. Dito sa atin kung ano-ano Rico-Beco ginagawa, di ba? Sa mga programa, di ba? Katulad yan, hindi naman nasusunod. Papabakuna, 5 raw ang sundalo sa nakahanay, tsaka pulis.
Na magkaroon sila ng bakuna, inuna yung sundalo eh. Di ba? Sila nauna eh. Di nasira yung, sila rin na nagsabi na ito niya, mauna, mga health worker, mga ganyan, di ba? Hindi rin nasunod. Yung isa naman ito, kinumpirma ko nga kung totoo eh. Totoo raw eh. Yung parang go to go, kahit saan, anywhere in Japan. Pati yung pagkain, anywhere in Japan yun gusto mong mamasyal. Kasi ngayon, binalik yung lockdown, di ba? So, kung gusto mong mamasyal, sagot 50%. Pati hotel, Pati hotel, 50%. Halos ang discount. Lahat. Anywhere in Japan yan. Dito wala eh. Di ba? Wala namang ganun dito eh. Ganun din ang halaga. Walang programa kasi. Walang initiative at manghihinayang ang gobyerno. Gobyerno sasagot nun. Yung 50% na naging discount mo, babayaran ng gobyerno dun sa mga hotel. Kaya mabilis daw na nakarecover ang Japan. Yung mga negosyo ron, mga kaibigan, dahil sa ginawa ng kanilang pamahalaan. Simple lang. Walang masyadong requirements ang hihingin sa'yo. Lintik na yan, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Claire de la Fuente. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na